Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang matinding pagbabanta ni Inday Sara sa ating Pangulo, abay lalong tumatapang ang mga alipores ng mga Duterte at walang pakundangan kung magbanta sa ating mga kababayan na gustong ma-impeach si VP Sara at hinahamon pa ang AFP at PNP. Yung mga Pilipino na takot, kung gusto nyo doon kayo sa kabilang bakod, you fight for your bangag na presidente, you fight for the drug addicts. Para magkaalaman na tayo. Kayo pa galit, samantalang yung mga nagnanakaw, pati kayo mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo, lahat kayo, para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. Gusto nyo, hatiin natin Pilipinas, party natin, Republic of Bangag. Gusto nyo, hatiin na lang natin, para walang patayan. Tatakbo-takbo kayo ng maging politiko. Wala naman kayo alam, mga bobo. Kaya galit kami. Well, anyway, ang pangako ko hanggang Enero na lang kayo. Promise yun. Ang gusto namin, implement yung konstitusyon na gusto namin. Kayo mga nasa AFP at PNP, magditawan na tayo ng baraha. Kaya naman umaksyon na ang ilang Marcos supporter dahil sa matinding pagbabanta at ilagay sa NBI watchlist itong si Kapitan Gago para makasuhan at mabulok sa kulungan. Pumunta po ako sa police station para mag-report po. Yung kanyang remarks po kasi na binitawan is hindi po talaga tama. Na ang sabi niya dapat itong mga PBBM vloggers or pro-government ay dapat daw pong tinitegi. Tapos ang malala pa doon ay nailista na daw po yung pangalan sa kanilang intel. Ang problema kasi dito sa kanyang ginawang remarks, hanggat wala pong nagsasample, 'di ba? Kasi magkakaso ako dito kay Dado. Hanggat wala pong sumasample diyan, hindi talaga titigil yung animal na 'yan. So ngayon, napagdesisyonan ko po at ng aking mga lawyers, pinayuhan din naman nila ako kasi wala naman daw nga talagang minention na pangalan. So yung advice nila sa akin is blatter lang. So, sabi ko, gawan nyo ng paraan kung pwede ba akong mag-file ng case. So, i-update na lang po ako nila soonest kasi alam ko naman po yung real name ni Dado at may nagbigay din sa akin ng info kung saan nakatira itong si Dado Clemente. Sa nalalapit na pagbubukas ng kamera, abay isa sa aaksyonan ang iba't ibang paninira ng mga alipores ni Duterte. Kaya naman malakas ang panawagan na isa si Kapitan Gago, Lola Postizo at iba pa ang isasalang sa Kongreso dahil gigil na gigil si Kong Paduano sa mga katulad ni Dado. Samantala, nauna nang nagbabala ang ating Pangulo sa mga katulad ni Dado at ang kanyang amo na lahat sila ay mananagot sa tamang proseso ng batas. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganoon na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Ngunit hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Dahil nga sa kayabangan ni Kapitan Dado, abay ni isa sa kampo ng mga Duterte, hindi siya pinapansin dahil mas pinapahamak pa niya ang mag-amang Duterte. Pero hindi ito pinalagpas ng isang matapang na Marcos supporter na may matinding hamon. Mga minamahal kong mga kababayan, mayroon po ako napanood sa video pong pinalabas ni Alicia na tinatakot itong mga vlogger na nakikipaglaban po o kumakampi po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At tinatakot niya ngayon dahil hindi naman niya matakot ang ating mahal na Pangulo. Ang gusto niyang takutin ngayon ay yung mga vlogger, itutumba daw isa-isa. Itutumba isa-isa. Paano mo patutumbahin? Dado? Patutumbahin mo yung mga vlogger na wala namang kakayahan na makipaglaban. Vlogger ang pagpinagdidiskitahan mo. Yan ba ang utos sa'yo ni Rodrigo Roa Duterte? Para hindi lumabas yung katotohanan?
Kaya gusto mong takutin yung mga vloggers? Bakit hindi mo ko unahin? Atat na ako sa'yo. Isama mo na lahat ng mga kasama mo, na mga buang na katulad mo, mga gago na katulad mo. Kahit magsama-sama pa kayo, ako lang mag-isa. Hindi ko kayo uurungan. Pero ito lang ang gusto ko. Para wala na tayong maraming... Ako, wala akong rason. Kahit sabihin pa natin, busy ako, ano ako. Hindi ko gagawing rason yun. Kumasa ka sa ano ko sa'yo, hamon ko sa'yo. Huwag mong idadamay yung mga vloggers na mga kasamahan ko. Na mga kaisa ko. Na wala namang alam, walang kumbaga wala namang karanasan sa pakikipaglaban. Dito ka kumasa sa akin. 'Di ba magagaling kayo? Kaya nga kayo natanggal sa serbisyo eh. Kaya nga kayo mga walang pensyon eh. Ito pakipasa po ito sa mga gunggong na mga kasamahan nitong ni Dado. Huwag niyong tatakutin yung mga inosente. Huwag niyong tatakutin yung mga kaisa namin na mga vlogger para lang patahimikin sila. Bakit? Dahil natatakot yung amo ninyo na baka totoo naman dahil nga sa marami kami na nakikipaglaban para sa aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun, namulat ang mga Pilipino sa katotohanan. Nagising sila sa kanilang pagkakatulog. Natanggal yung bara sa kanilang mga tenga. Natanggal yung humaharang sa kanilang mga mata. Naging malinaw para sa kanila ang lahat dahil nagsama-sama ang mga vloggers para maimulat po ang kaisipan ng ating mga kababayan sa katotohanan sa mga bagay na kung ano man ang nangyayari. Siguro nakikita ng ating kalaban na malaki ang nagiging impact o malaki ang nagagawa ng ating mga kaisa sa pagpapamulad sa kaisipan ng ating mga kababayan. Kaya ganun na lamang ginagamit ng ating mga kalaban, yung mga katulad po nito ni Dado. Pero ganun pa man, tulad po ng sinasabi ko mga minamahal ko mga kababayan, itong kanyang ginagawa ay pananakot lamang. Kasi kung makikita ninyo, simula po nang siya ay merong inilalabas ng mga pagbabanta, meron na ba siyang pinatay ni isa? Ano ang napatunayan niya? Diba? Wala. Ako nga mismo, naatat na gusto siyang makaharap. Ayaw niya, gumagawa ng alibay. Gumagawa ng alibay, ika 70 plus daw ako. Pero ang totoo, ayaw niya. Kasi nga, pambablog lang to sa kanya. Ginagamit lang niya yung kanyang mga sinasabi para lang sabihin na, 'di ba? Kumbaga para magamit niya yung mga viewers, mga followers nitong ni Rodrigo Roa Duterte, iba pang mga kalyado niya. No, pero ang totoo, wala talaga to. Kaya nga natanggal to eh. Natanggal sa serbisyo, 'di ba? Kasi nga tuloges. Balita ko nga hinamon nito dati ng kapwa niya sundalo, hindi naman pumalag to eh. Puti itlog nito mga minamahal kong mga kababayan. Puti ang itlog nito. Magaling lang to sa vlog niya. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Longest na Dado. Kung talagang matapang ka, ako muna unahin mo. Ito, lumalaban sa'yo, ayaw mo. Pinatatagal mo pa. Ang dami mo pang mga rason. Walang yaka naman talaga. Aminin mo na ang totoo. Yung pagbablog mo, para lang yan sa views mo. Pero ang totoo, hindi ka makalaban ng tapatan. Walang yaka, pinagmamalaki mo, grupo ninyo. Yan ba ang grupo ninyo? Nananakot. Ba't tinalo nyo pa yung mga komunista? Di gawa yan mga matitinong mga grupo. Kaya dapat sa inyo, binubuwag na. Kaya ako, para sa akin lang sana kumilos ang ating mahal na Pangulo. Hulihin, parusahan, ikulong na yung mga kasamahan nito ni Dado. Mas lalong-lalo na to si Dado. Dahil hindi na makatarungan yung ginagawa nito. Hindi na sangayon sa batas ang ginagawa nito. Kaya kung ako lang bibigyan ng kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo, ako mangunguna. Susuyurin ko lahat buong Pilipinas. Makita lamang, mahuli lamang lahat ng mga kasamahan nito. Pag ako ay nabigyan ng pagkakatao para pulbusin kayo sa isa. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, balita ko po itong grupong ito ni Dado ay binayaran o nabayaran na ng mga Duterte at iba pa mga politiko para po pagbantaan, takutin ng sinuman. Sana po sa ating mahal na Pangulo, marami po mga vloggers na pinagbabantaan po ngayon ni Dado. Pero sana masilip mo sila. Ito yung huling mensahe ko sa iyo, Dado. Alam mo Dado, alam naman ng lahat na dahil nga hindi ka naman nakapagretiro ng maayos, kaya ka nagkakaganyan dahil sinasamantala mo. Dahil alam mo na wala ka namang inaasahang retirement pay. So, kaya iyon. Dahil alam mo kinakagat ng mga kalyado, kakampi, ng aming mga kalaban, yung vlog mo, sinasamantala mo. Pero sana, dumating yung isang araw na bumalik ka sa katinuan. Hindi trabaho ng isang matinong sundalo yung banta ka ng banta sa buhay ng iba. Kung sino-sino na lang pinagbabantaan mo. Sa totoo lang, inilalagay mo lang ang sarili mo sa isang sitwasyon na kung saan may tuturing ka na isang banta sa kaligtasan ng mga Pilipino. Ba't hindi mo panoorin yung mga vlogs mo? Ba't hindi mo panoorin yung mga videos mo na pinalalabas mo? Tingin mo ba masasabi yun ng isang edukado, matinong sundalo? Hindi. Bakit ayaw mo maghamon sa kapwa mo sundalo?
balita ko, naggamong ka noon, pero tumakbo ka din. Umatras ka rin, nagtago ka din. Ano ka ba? Doon palang lumalabas na may tama ka sa utak. May tama ka sa utak. Hindi sasabihin yun ng matinong tao. Hanggat may oras ka pa at hindi ka pa pinapatulan ng gobyerno, manahimik ka na. Ngayon, kung ayaw mo talagang manahimik at gusto mo talagang magyabang lang na magyabang, patunayan mo.